Magandang gabi, Dante. Ano na ang kahihinatnan ng impeachment proceeding sa Senado matapos nga ang deklarasyon na yan ng Korte Suprema? Magandang gabi, Jun. Walang mangyayaring trial o paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa inihain sa kanyang impeachment complaint ngayong taon. Unanimous ang boto ng mga maestrado ng Korte Suprema sa pagdeklara na labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment na inendorso ng House of Representatives sa Senado. Sa 15 miyembro ng UNBank, 13 ang bumoto na unconstitutional ito, isa ang nag-inhibit at isa ang walang partisipasyon. Ayon sa Supreme Court, barred o labag sa 1-year ban ang ika-4 na impeachment complaint na isinampa sa Senado. Kaya naman walaan niyang jurisdiksyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso upang aksyonan ito. In a unanimous decision today, July 25, 2025, the Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the 1-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Paliwanag ng Korte, ang 3 naunang impeachment complaints ay kinonsiderang terminated o dismissed nang hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sila ay mag-adjourn. Kaugnay nito, ayon sa Korte, hindi pwedeng sampahan ng panibagong impeachment case ang Vice Presidente bago ang February 6, 2026. Nagsimula ang pagbilang sa 1-year ban ay noong naitransmit ang pang-4 na complaint sa Senado nitong nakaraang February 5. The court took note that the House and the 19th Congress did not act on the first 3 endorsed complaints, which were considered terminated or dismissed upon adjournment of the House. The 3 impeachment complaints were archived and therefore deemed terminated or dismissed on February 5, 2025. Therefore, no new impeachment complaint, if any, may be commenced earlier than February 6, 2026. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. Sabi ng SC, ang Articles of Impeachment ay dapat may kasamang ebidensya nang ibahagi ito sa House members at ang ebidensyang ito ay sapat para patunayan ang Articles of Impeachment. Dapat ding pinasagot muna si VP Sara bago ito i-transmit sa Senado. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsements from House members. Samantala, sa kabila ng desisyon ng hukuman, nilinaw nito na hindi ibig sabihin ay absuelto ang Vice Presidente sa mga reklamo laban sa kanya. Ang kanilang desisyon ay hindi naman nakabase sa merito ng kaso. June, kabilang din sa nilinaw ng Korte Suprema sa kanilang naging desisyon, ang impeachment case ay hindi lamang siya political, kundi ito ay isang issue na legal at constitutional. At nilinaw din ng hukuman na pwede pa namang maghain ng apela o motion for reconsideration ang House of Representatives, pero ang kanilang kautusan ay immediately executory, ibig sabihin ay kaagad-agad itong ipinatutupad. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Dante, lumalabas ba na nagkaroon ng kalapisan o pag-abuso sa pagpapasya ang mababang kapulungan ng Kongreso sa pag-impeach kay VP Sara ayon sa Korte Suprema? Yes, June, alam mo, tinanong natin yan kanina, nilinaw natin kung nagkaroon ba nga ng grave abuse of discretion ang naging tugon ng hukuman sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita ay ganun nga, June, lumalabas na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon itong mababang kapulungan ng ating Kongreso, June. Kasi kanina sa panonood natin ng press conference ng Supreme Court, naging malaman at makabuluhan yung kanilang inilatag na mga punto de vista at mga argumento, Dante. Merong sinasabi doon na sinasabi mo nga kanina na dapat pala ipinasasagot yung respondent. Ibig sabihin, hindi dapat madalian
yung ginawa doon sa fourth, sa fourth impeachment complaint. Tama ba yun, Dante? Yes, June. Ang nilinaw dito ng korte, kapag may nagsampa ng impeachment complaint sa kanila, kung ito man ay nakakuha na ng 2/3 ng boto ng Kamara, ay hindi ito kaagad-agad na i-transmit doon sa Senado. Dapat ay pasagutin muna ang respondent. Ito kasing fourth, itong pang-apat na impeachment, June, totally, kumbaga lumalabas kahit hindi na pasasagutin si VP Sara dahil nga null and void ito. Ibig sabihin, mula pa sa simula ay wala ng bisa dahil yung tatlo na nauna, counted pala, June. Batay dito sa desisyon ng korte, counted yon, bagamat sinasabing nga ng kampo ni VP Sara na ito ay inupuan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, hindi nila agad i-transmit doon sa, kasi may proseso yan pagka naisabit doon sa Secretary General, dapat isama doon sa sinasabi nilang order of business ng plenary. Nagawa daw yan ng Kamara, pero ang hindi nila nagawa, within 3 days ay i-transmit naman ito doon sa kaukulang komite. Kung di tayo nagkakamali, June, ay yung Committee on Justice ng House of Representatives, at dahil hindi nga nila ito na i-transmit hanggang sa sila ay mag-adjourn, ay deemed dismissed o wala ng bisa, yung pinawalang bisa na yung tatlong complaint, June. Lumalabas doon sa tatlong complaints, nagkaroon ng delay. Tama ba yan, Dante? Yes, June, yun ang sinabi ng korte. Ang wording niya doon ay in-archive ng House of Representatives itong tatlong naunang complaint at hindi nila inaksyonan, which is batay doon sa kanilang decision, counted ito, June. So, yung pang-apat, hindi na siya pupwedeng i-file dahil nga mayroon ng 1-year bar o bar na siya sa 1-year rule. So supposed to be, dapat doon sa tatlo, mayroon nang naiakyat doon. Hindi na pupwede itong pang-apat dahil nga null and void o wala na itong bisa sapagkat counted na kasi yung nauna na tatlo, June. Last na lang, Dante. May makahulugan na sinabi ang Korte Suprema kanina hinggil sa pagkasagawa o proseso sa impeachment na sinasabi ng Korte Suprema na ayaw na nilang maulit yung dati, yung history sa pag-i-impeach ng isang impeachable officer ng ating bansa. Ano ba ito? Paano ba ito, Dante? Yes, Jun, sa pagkakatanda ko, ang sinabi dito ng hukuman na ayaw nilang magkaroon nga ng, kumbaga, doon sa proseso ng pagsasagawa ng impeachment ay dapat itong masusunod at hindi sila papayag na ito ay lalabagin. Kaya nga nag-lay down sila ng 7 mga, kumbaga, requirement sa pagsasampa at proseso ng isang impeachment case na ihahain nila o itatransmit ng House of Representatives sa ating Senado, June. At yung 7 requirements na yan, Dante, yan ang dapat masunod mula sa araw na ito. Tama ba yun, Dante? Lumalabas, June, yun ang tinatawag nilang precedent. Ito yung magiging basehan na ngayon sa mga susunod na mga, kung meron man, na maghahain ng impeachment case, June. Maraming salamat, Dante Amento.